Narito na, grabe to, kakapasok lang breaking news, nilantad na katotohanan. Anong katotohanan na naman ito? Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Pinas News Portal. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Portal at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Bigyan natin ng reaksyon, opinion, itong post ng ABS-CBN. Ayun, bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses na madidinig natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si General Macanas. Syempre, huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni General Macanas, mga katunay. Pakibisita po yan at huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po kayo sa mga vlogs, reactions at sa mga balita na hinahatid sa atin ni General Macanas. Ayan po yung The General's Viewpoint, mga katunay. Ipagpatuloy natin. Payag ito ni former Executive Secretary Lucas Bersamin. Ilabaga lalabas ba siya ng hinaing o sama ng loob sa nangyaring pagsibak, sinibak nga ba siya? Nag-resign nga ba siya out of delicadeza? Ito. Oo nga daw, nawala na to. No? Ito ang paglilinaw. Title, I did not resign. Yan ang Hindi siya nag-resign. Ang statement ni former ES Bersamin. Hindi siya. So hindi siya nag-resign, ibig sabihin gusto niya pa rin yung posisyon niya. Siyempre parang ikaw yung little president. 'Di ba? Parang ganoon 'yun, 'di ba? Executive secretary to, 'di ba? Nag-resign. Former ES Lucas Bersamin says he did not resign but was just told he had to go. Ay, told he had to go. Ibig sabihin, may nagsabi sa kanya na umalis na siya. Aba? Why? During a phone interview with ABS-CBN News, Karen Davila, Bersamin said, I am not the mastermind of anything. Ito yung question and answer. So ito ang ito November 19, ngayon lang 19. Ito ng payag ng former ES. I did not resign. Hindi siya nag-resign. Earlier in the day, last November 17, someone called to tell I had to go as the executive secretary. The call was not from Malacanang. Hoy. Dito ako nagtaka. Why? Somebody not from Malacanang calling the executive secretary, the little president, that he had to go. Ganon, hindi galing sa Malacanang yung utos. Kumbaga galing sa iba. Aba? Parang ito ba yung parang dinadaig pa yung presidente? Diyan, alam nyo, so tutusin mga katunay, dyan tayo napahamak eh. Yung tipong maraming umiepal sa trabaho ng presidente, yung tipong maraming umiepal sa desisyon ng presidente. Kaya gustong-gusto nila sa administrasyon na to eh. Kasi malaya sila eh. Kasi ang daming bossing dyan. Diba? Ang daming bossing, ang daming master. Ang daming mong kailangan pakinggan, ang daming nagmamando. Parang ang nangyayari tuloy, parang yung lumalabas yung pangulo natin yan, parang, diba? Parang ano lang, parang dating niya na, parang siya lang yung mayor. Hindi, diba? Kita nyo naman, oh. May nagtumawag kay Bersamin, tapos, iba yung nagsasabi sa kanya na, go. Diba? Diba dapat kung may mga ganyang issue, dapat doon sa Malacanang manggagaling yun. Pero, iba ang nagsabi sa kanya, go. Let it go. Parang gano'n. Sino yung tumawag sa isip, Rosen? Something fishy.
The call was not from Malacanang. Oh. I informed the President by text that I had no problem exiting yung alis. About 2 p.m., November 17 pa rin, the PCO reportedly announced my resignation out of delicadeza. And di naman siya nag-resign. Ano ba yan? Anti-Claire. Si Anti-Claire ba nag-announce na nag-resign out of delicadeza? Kahit ako, magre-reklamo din ako. Klaruhin ninyo, hindi ako So, nag-resign. ibig sabihin nito, talagang parang labag sa kalooban ni Bersamin na umalis dyan sa kanyang pwesto. Diba? Pero parang napakalakas naman nung tao na nagsabi na yun sa kanya na umalis siya. Tapos biglang in-announce na talagang ano na siya, goodbye na siya. Diba? Lakas nung influensya nun, ha? Who's that? Alam nyo, ako masyado ako nahihiwagaan sa gobyerno ngayon. Parang napakaraming palaisipan eh. Parang hindi mo alam kung sino na sino pa talaga presidente natin? Parang magtatanong ka ng gano'n eh. Sino pa presidente natin? Diba? Sa vice president, alam natin kung sino. Pero sa presidente, parang sino pa talaga? Who's that? May tumawag lang sa akin nga, alis ka na. Okay, no problem. Ba't hindi na ako nag-resign? Ito, paglilinaw lang ito. Salamat. Former AS Bersamin. Still, I did not submit any letter as of then. Oh. Alam niyo mga katunay, kung ibabalik natin yung dati di ba yan sila Vic Rodriguez, sila Trixie, si Madam Trixie, si Attorney Trixie, sila ganto-ganto, yung mga kasama dati sa samahan sa administrasyon ni PBBM noon. 'Di ba parang yung iba doon parang hindi niya naman desisyon. Parang talagang dati pa natin nakikita talaga, no? Yun yung unity pala. Parang dati pa natin talaga nauulanigan na parang may kumokontrol ba dito? Meron ba talagang tunay na may boses dito at siya ang nagmamando? Kaya nga yung tinatanong ko kanina, sino ba talaga ang tunay na presidente natin? Kasi kung ganyan, no, 'di ba, si Bersamin, hindi naman galing yung utos sa Malacanang. Ang utos nang galing sa labas, nang galing sa ibang tao. So ibig sabihin, merong ibang tao na nagdedesisyon diyan. Kaya sabi ko, napakalakas talaga ng taong yun. Grabe. Dinaig pa niya yung presidente, ha? So, sabi niya, last Tuesday, kahapon, I went to the office of the Executive Secretary to quickly bring out my personal items and papers, as well as to start a perfect transition with my successor. Before I left for home, I signed my letter expressing my submission to the President's prerogative with instruction to my staff to bring the letter to the office of the Appointment Secretary. I left deciding that would be the last time I would step into that office. Medyo mabigat ito. Parang parang merong sama ng loob. Diba? Kasi parang yung tipong ayaw mo pang mamatay, pero namatay ka na. Parang ganun ang dating kay Bersamin. Ayaw niya pang mag-resign. Diba? Bihira lang yung ganyang oportunidad, yung executive secretary. Tapos biglang ganyan lang, isang salita lang na go! Go! Umalis ka na dyan. Mag-ano ka na dyan, mag-ikot-ikot ka na sa bahay nyo dyan. Magpalamig ka na. O, diba? Isang ganun lang ang katapat niya. Diba?
Wala na kayo sa buhay nyo. This will be my last time. Di na ako magpapakita sa Nagtampo no? Parang bata. Bahala na kayo sa buhay nyo, di na ako magpapakita dyan. Baka manghingi pa ng candy yan. Sinang ito. O, di ba? Ito, pagkaintindi lang ito, medyo iba ang dating former AS itong nangyari. Sino na ba yung papalit sa kanya? In-appoint siya ng presidente. Di pa ang maganda sana ang presidente rin ang magsabi, Mr. ES, it's time for you to go. Kung ako naman ang ES, yes, Mr. President. Why not? Okay lang. Yun nga yung pinagtataka natin ni General Macanas Yun nga yung sinasabi ko kanina. Lahat ng mga inappoint ng presidente dati, dati mga kasama niya since day one pa lang, di ba? Mga kasama niya. Yung unit team pa lang. Parang di ba? Hindi naman siya yung parang nag-uutos na mawala yung mga yun. Although may mga nagre-resign doon, di ba? Pero parang hindi naman siya Eto dito, binibigyan ko ng katwiran ng ating Pangulo. Parang, di ba? Tapos parang, eto ngayon, naulit na naman kay Bersamin. Di ba? Tama si General Macanas yun Doon. Yung Pangulo ang nag-appoint dyan kay Bersamin. Siya ang nag-appoint, siya ang may karapatang magtanggal dyan. Kasi hindi pa pwedeng tanggalin ng ibang tao ng kung sino-sino lang yan. Dahil ikaw ang nag-appoint at isa pa, hindi ka basta-basta. Pangulo ka Yung desisyon mo, isang salita mo lang. Walang pwedeng makialam dyan. Ang problema, ang parang merong pang mas mataas na nagdedesisyon sa ating Pangulo. Diba? Doon tayo napahamak Alam nyo talaga, ito yung kasabihan ng ibang mga tao. May ibang mga tao, sinasabi nila, siguro kung hindi nabubulungan ng mga alitap-tap, siguro tong administrasyon na to is magiging maayos Kaya nagkandaleche-leche yung mga nakaikot sa kanya. Diba? Kaya nagkandaleche-leche yung panunungkulan niya dahil doon sa mga nakaikot sa kanya. Alam mo, tutuusin, isa talaga yung mga nakaikot sa kanya, yung mga nagpahamak talaga sa kanya. Diba? Tapos eto, sino tong tao na to? Ito ba yun? Diba? Parang napaka-powerful naman niya na ang salita niya ay ginto. Yung salita niya kailangang sundin. Kung may gusto siyang tanggalin, tatanggalin niya. Pero hindi naman siya taga Malacanang. Wala siya sa loob ng Malacanang. Pero yung utos niya, kailangan hindi mabali. Diba? Grabe. Kailang parang I don't know how will I term it. Weirdo. Somebody, example, I am the AS, I'll go say is Bersamin. Hindi naman taga Malacanang ang tumawag. Who are you? Who you? What's your authority? You're not within the line of command or chain of command sa military. Kasi sino presidente, beneath the president is the executive secretary. Who is somebody not from Malacanang telling him you have to go. Sino yung somebody outside Malacanang? Kaya tuloy iisipin mo talagang parang ibang tao nagpapatakbo ng bansa natin. Diba? Parang ibang tao. Langya yung tao na yun. Grabe, isipin yung mga katunay, Kung yung tao na yun, nag-uutos na yun, talagang lagi siyang nagtatagumpay sa mga ginagawa niya. Diba? Parang siya yung pinapakinggan ng nakatataas sa atin. Hindi yung langit, labas yan. Kasi may nakakataas. Parang siya yung pinapakinggan ng Pangulo. Parang kapag siya yung nagsalita, hindi umiimik yung Pangulo. Parang okay lang sa kanya. O pinalis ko na yan. Ganun ba? Pinalis mo na? Binigyan mo ba ng baon?
Binigyan mo ba ng pocket money yan? Parang ganun. Parang pag sinabi niyang pinaalis ko na yan, wala lang. Diba? Parang hindi niya nilalaban na ako nagluklok dyan. Ako naglagay dyan. Ako may karapatang magtanggal dyan. Hindi ka pwedeng makialam. Outsider ka lang. Diba? Kaso hindi eh. Parang tikom ang bibig. Sarado. Talagang hindi siya makapurma. Parang ganun yung nangyari. May idea na ako. Hindi ko sasabihin. Kasi sabihin mo na, General. Na kung sino. Sino? I hope I am wrong. Kung sino yon, hulaan nyo. Mga katunay, may pinapahulaan sa atin si General Macanas. Kayo sa tingin nyo, sino? Comment nyo sa comment box naman. Comment nyo sa comment box kung sino yung tao na yun na sinasabi kong parang napaka-powerful naman kaysa sa mga nasa Malacanang. Grabe. Presidente yan, ha? Nandito si A.S. Bersamin. Somebody dito tumawag, oy, umalis ka na dyan. Ayoko na sa iyo. Sino yon? Alam ko na kung sino. Kailang hanggang akin lang yun. General, ayaw pa reveal eh. Pero ako parang sinasabi ko nga eh, parang meron din akong hint. Pero hindi ko rin masabi. Siyempre, ayoko din magbintang ng ganun-ganun na lang. Kumbaga, sinasarik parang ako din eh, no? Sabi ni General, ikaw din naman, di mo sinasabi. Kaya mga katunay, katuwaan lang yan. Comment nyo sa comment box kung sino yung tao na yon na parang mas mataas pa kung makaasta sa presidente. Sabihin. Tapos out of delicadeza, So, nadawit si A.S. Bersamin dahil nabanggit ang pangalan niya ni former Yusek Bernardo ng DPWS. Nabanggit ang pangalan niya, tumatanggap daw siya. Ano pa yun? Ay, nako. Yung apo ba niya, yung Adrian Bersamin, na lumalabas na parang isa siya, kasama niya si Sek Pangandaman na tumanggap ng kickbacks. Nako. Talagang walang lihim na hindi nabubunyag. Kahit ibaon mo sa pinakamalalim na lupa, aalingasaw at aalingasaw yan. Diba? Talagang lahat sila nagkadamay-damay na, nagkalaglagan na, diba? Sa yung aligasyon ni Saldico, at least sa ngayon, opinion ko lang itong sinasabi ko, napatunayan ngayon sa lalong tumibay ang paniniwala ko sa aligasyon ni Saldico na totoong may budget insertion na 100 billion, totoo. Kasi may tumanggap ng kickback. Hindi, tsaka hindi naman magsasalita si Saldico kung nanloloko lang yan eh. Kasi kung nanloloko lang si Saldico, alam niya naman yung kakaharapin niya. Diba? Makukulong ka, makukulong ka na nanloloko ka lang, parang jahe naman sa kanya yun. Siguro naman, kung siya gusto niyang makulong, kumbaga makukulong ako o may mangyayari sa kanya, pero yung may kabuluhan. May kabuluhan yung nangyari sa buhay niya. Yun naman siguro. Hindi yung may mangyari sa kanya o makulong siya tapos nanloloko lang siya, nagsisinungaling lang, parang nagpapaposter lang sa mga tao, nagpapapansin. Diba? Para masabi lang na ganito, ganyan, ganyan. Hindi naman niya siguro gagawin yun. Siguro yung paglabas naman ni Saldico at pagsasalita niya, gusto niya siguro magkaroon ng kabuluhan yung sarili niya. Diba? Kung ano't ano man ang maging resulta nun. Sinabi mismo ni Senator Lacson na ang tumanggap Pangandaman and Bersamin. So nagsabi na si... So parang ang tinuturo tong dalawan to. Parang ano naman sila, sakripisyong tupa, no? Sa kanila pinasa. Ombudsman. Kaya naniniwala kayo mga katunay na itong dalawang to. Siguro sabi ng slight, pero iba pa rin eh. Meron pa rin talagang ano dyan. Meron pa rin leader of the band dyan. Diba?
Mga tauhan lang yan eh. Rimulya na Kaya nga sinasabi ko, di ba, mayroon pang mas mataas na nag-uutos na kung sino gustong tanggalin, tatanggalin. Di ba? Tagalabas, hindi taga-Malacanang. Oh. nag-aaralan na nila. Di kaya ito? Joke lang joke. Katuwaan lang yun, ombudsman. Baka magalit na naman sa akin. Kasi biglang lumabas yung litrato eh. Isasampang kaso, conspiracy to commit plunder, something like that. So, anong ibig sabihin nito? Isa ko lang is... So parang pinaalis sila kasi meron silang kinasasangkutan, ganun. Grabe. Kung ang presidente, wala siyang kaalam-alam doon, na niloloko siya. Kung niloloko siya, anong klase siyang presidente? Again, opinion ko lang ito. Kasi kung matalas ang isip mo, hindi ka maluloko eh. Kung talagang ang mga tao mo mismo nakatuto ka, hindi ka maluloko basta-basta. Na siyang presidente. Ayun, natating natunghayan ng video na nagmula kay Pinas News Portal. At syempre natunghayan natin ang boses na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay General Macanas. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.